Hello. So, okay. This is just a response video kay Ano ang Totoo for 845. I would just like to say na thank you very much for dropping into my channel and watching my videos and dropping in comments, no? Kasi ikaw yung audience ko. Hindi po atheist ang audience ko kasi magagaling na yan sila, marunong na yan sila mag-reason, alam na nila yung mga sources online, paano, sino ang dapat pakinggan, ano dapat ang mga counter arguments, alam na nila. Hindi ito para sa kanila kasi hindi ko sila tinuturuan paano paano sumagot. So ikaw po, and thank you for being here. Hindi ko lang gusto is etong si low pressure area 302. Nagta-trash talk na lang kasi. Ito yung mga tipo ng mga theist na nakakaawa, no? Kasi instead na makipag-usap, hindi na sila nakikipag-usap at nagta-trash talk na lang kasi yun nga, yung reasoning niya is hindi na daw ako magbabago, matanda na daw ako, and hindi na daw niya ako mababago. So ano bang intention niya sa pakikipag-usap? Ang paiikutin ng kaistorya niya, hindi pala two-way conversation, no? So eto kasi yung eto yung pagkatao ko wala po akong hindi kita iinsultuhin kung opposite tayo ng view. Hindi kita mamaliitin. Gusto kitang kausapin kasi gusto kitang maintindihan. Why do you have beliefs like you have? Kasi gusto kong ma-explore ang belief mo kasi dati na akong dyan. No? Dati na din akong naging Kristiyano, in-explore ang Christianity, na rinig ang iba't ibang beliefs, na feel yung faith, na feel ang presence ni God, natakot sa impyerno. So, dyan na po ako dati. And gusto ko lang makipag-usap sa mga tao na nandyan pa rin, no? Hindi because I want to convert you, no, it's just a conversation because I also want to introduce and I also want to share what I am now, no, na same pa din ako, hindi pa din ako magnanakaw, hindi pa din ako pumapatay ng tao, pero atheist na lang ako, na mayroon ng mga na-change sa buhay ko, mga pananaw. And then ano pa, so yun, sasagutin ko yung mga comments ni Ano ang Totoo for 845 na ang dami na niyang nasabi dito, pero siguro yung mga naaalala ko na lang at yung mga na-highlight sa mga comments niya. Ang number one mo nasabi dito is yung belief mo, and it's a belief na tawag doon, belief lang. Wala kang any kind of evidence for that belief. And nabanggit mo pa nga na minsan ginagawa din natin to sa buhay natin, sa mga pang-araw-araw, na naniniwala tayo na wala naman tayong ebidensya. And I agree, no? I agree with that kind of statement kasi nabanggit ko nga dito sa video ko na ang title no evidence, no problem. Kasi yun po ang sinabi ko, na a lot of times ang ginagawa kong example is business kasi wala naman tayong evidence na lalago itong business na to, pero nagbi-business pa din tayo. So yun po yung ginawa ko as an example, na pwede tayong maniwala despite evidence, kahit na walang ebidensya na lalago ito. Pero sinabi ko nga na hindi magandang estratehiya yon. Nabanggit ko na hindi magandang estratehiya na mag-invest ng isang business na hindi ka man lang nag-research kung lalago ito o hindi. Kasi at the end of the day, mas maganda pa rin na mag-research ka. Kasi sinabi ko nga, kahit na nga mag-research ka, nababankrupt ka pa rin, natatalo ka pa din. How much more kung belief lang yung pinanghuhugutan mo? Belief na feeling na talagang lalago ito. Kasi yun na nga po, sinabi ko na nga na it is very inferior compared to believing in something because there's an overwhelming evidence na lalago ito. So yun po ang ibig ko pong sabihin, na totoo na we do decide because despite the lack of evidence, but I have learned through many kind of mistakes na mas mainam pala ang mag-research muna bago mag-desisyon, no?
any kind of topic out there. Relationship, yes. Hindi ka po basta-bastang papasok ng isang relationship kung ang pinanghuhugutan mo lang is pagmamahal lang, na mahal mo yung tao. That's irrational kasi you have to see first if mahal ka din ng mahal mo. You have to see first if meron ba tong mga red flags, no? Mag-compatible ba kami? Kasi kahit na wala kang makitang red flags, 'di ba? Your relationships will end abruptly kasi eto pala, meron pala sila ganitong issue, 'di ba? Nag-research ka na nga eh, inalam mo na nga eh, natatalo pa din how much more kung purely emotional lang yung basis mo, 'di ba? Mas matatalo ka. There's bigger chances na yun masisira yung relationship pag ang basis is very weak. That's how I am dealing with my belief in God. Ganoon lang po. Sa lahat ng mga bagay, nakikita ko po na mas mainam pala ang may ebidensya. Kaya in-apply ko siya sa God belief ko. Mas mainam ba? Chinek ko. So, yun po, na-realize ko na, okay, for the longest time, I have believed na ang existence ni Jesus Christ, na anak siya ng God, na Son of God siya, na pinako siya sa krus and nabuhay siya after 3 days, kwento lang pala. Gaano ba katotoo yung kwento na yon? Gusto kong ma-discover. So, iniisa-isa ko yung mga evidence ko ng mga Kristiyano, and hindi ako na-satisfy. No? Of course, ikaw na nag-research din, iba din kasi yung mga masasagap mong information, no? Pwede mo din kasing makita na, very satisfying yung mga nakikita ko sa YouTube video ng mga videos proving that indeed the resurrection of Christ is true. That is you. Pero ang importante kasi dito, mag-cross-check tayo, mag-usap tayong dalawa. Okay, ano yung mga nakita mo na very convincing? Kasi eto yung mga nakikita ko na hindi convincing eh. Tara, i-check natin dalawa. Para ma-confirm natin, para meron tayong peer review ba? Nag-peer review tayo na totoo ba talagang convincing o totoo ba talagang hindi ganoon ka-convincing? Kasi ganoon po yung mindset ko. Hindi kita i-dismiss just because I have learned something na opposite sa mga na-learn mo. If opposite pala, that is interesting to me, and I would like to talk to you. And I would like you to discuss kasi ganoon talaga yung mindset ko, no? Yun po ang na-learn ko sa mga fina-follow ko ng mga atheist, kasi ganoon po sila. Very very confident sila na at the end of the day, they are on the right side, no? Hinaharap nila yung mga taong mabibigat talaga sa mga sinasabi nila, like mga sikat na mga theist, mga sikat na mga kuno scientist na ganito ang opinion about evolution, about blah blah blah. Hinaharap po ng mga fina-follow ko, and nagme-make sense po yung mga fina-follow ko kesa doon sa mga theist na mga kadebate nila. So, ganoon po dapat tayo, no? Na pag tayo naman mag-usap kung gaano ka confident ka sa stance mo, and gaano ka nag-make sense yung mga theist na fina-follow mo, explain to me how convincing it is. Mag-usap po tayo. So, ganito na nga, umabot na tayo dito, sinabi mo na belief lang at wala siyang ebidensya. And I admire you for saying that, no, kasi hindi naman lahat ng mga religious believers ang ganoon ang banat nila. Sinasabi nila na meron silang ebidensya, and when they present their evidence, it is very sad. Kasi hindi yun evidence eh. Hindi yun maganda na evidence, hindi yun magandang proof. No, and I will explain why it is not a good na evidence. And you, on the other hand, is saying na wala kang any kind of evidence for your God. It is just a belief. So, ganoon po. Ang reaction ko lang dito is this. Importante po sa akin na ang any kind of belief, there's some level of truth in it. Kasi there should be a good reason in believing. Kasi kung feeling lang pala yan, and nafe-feel mo lang talaga na nasa totoong side ka, even though wala kang evidence, then you're not talking about truth. No, kasi me on the other hand, I care for truth. Truth importante po sa akin kasi meron talagang truth sa mundo eh. No, merong truth sa mundo. And it is so hard to live in this world kung
kung yun po yung guidance natin, yung feeling lang. Feeling na totoo ako, therefore, nasa tamang landas ako. So, hindi po ganoon umiikot ang mundo ko. Ang mundo ko po is, nagre-require po ako ng evidence. Kaya nga, atheist na ako ngayon. Kasi, yun na nga, mga kagaya nyo po, ang nakakaharap ko. Sasabihin na, no John, this is just a belief, wala akong evidence. Kaya po lumuyaw ako. Kasi nakaharap ko na po ang mga kagaya mo na theist na nagsasabi na walang evidence. Nakaharap ko na din po ang mga theist na sinasabi na merong evidence. And may prinisenta nila, yung kuno evidence nila, hindi po ako na-satisfy. So, ganoon pa din. So, dalawang tipong Kristiyano ang nakaharap ko. Isang kagaya mo at saka isang Kristiyano na nagsasabing merong ebidensya. So, doon po ako na lumayo. Kasi, gusto ko po ang mundo na ang mga belief na pinaniniwalaan ko ay merong pinanghuhugutan. Kaya nga nung sinabi mo dito sa comment na kayo naniniwala naman kayo na walang Diyos. So meron din kayong pananampalataya na wala. That is so illogical. That is so stupid. That is a stupid kind of statement. Bakit po? Kasi sinabi ko na nga, kailangan ko po ng ebidensya before akong mag-commit sa isang statement na mabigat or sa isang claim na mabigat. And ang pagsabi na walang Diyos is a very heavy statement. Therefore, I can't say that because I don't have any kind of evidence to support that kind of claim. Again, hindi ko po sinasabi na walang Diyos. Hindi po yan ang meaning ng atheism. Atheist, wala. A is wala. It's like the term apolitical. No? So what is theism? Theism is the belief that there are gods. So wala akong belief that there are gods. That is it. There's no, wala doon sa statement na atheism naniniwala na walang Diyos. So wala po yan sa atheism. Wala pong belief sa atheism. It is the lack of, walang belief. Meaning, may sinabi ka, naghingi lang ako ng evidence, sinabi mo na wala, nagtanong ako sa iba, sinabi din nila na meron pero hindi satisfying yung mga prinisenta nilang ebidensya, kaya hindi na ako naniwala. It doesn't mean na naniniwala na ako na wala. Kasi at the end of the day, I need to have some sort of evidence for that claim as well. Kaya hindi ko po masasabi. So sa tanong about John, meron bang Diyos o wala? I don't know. Hindi ko pwedeng sabihin na wala, hindi ko pwedeng sabihin na meron, I don't know. Kaya nga dalawa yung label sa sarili ko. I am an agnostic atheist. When it comes to a God na hindi pa na-define ng any kind of human beings, na creator siya, na somewhere siya, wala siyang Bible, I will say I don't know kasi wala pa lang philosophical lang pala siya na level of God eh. Then I don't know. There could be, there could not be. I don't know. But when it comes to your brand of God, the Christian God, the Muslim God, the Hindu gods, then I have some sort of panghuhugutan. Kasi meron tayong religion. Meron tayong mga tao, mga miyembro ng religion na yon. Meron tayong mga artifacts, mga simbolo, mga religious texts. 'Di ba? So pwede ko nang basahin 'yon at sasabihin sa iyo na bullshit naman ito, hindi naman yan totoo. Paano naging totoo yan? Wala naman tayong evidence na nangyayari yan sa totoong buhay. Well, hindi naman nag-i-exist ang dragon, but may dragon diyan. Sa literature lang naman yan nag-i-exist. Wala naman tayong evidence that dragons exist. So ganoon po. So wag niyo pong sabihin na meron kaming pananampalataya na walang Diyos. Kasi that is so wrong. That's not atheism. No? Kasi wala po naniniwala lang kami sa mga bagay na merong ebidensya. Na meron kaming magandang rason. Na meron kaming magandang ebidensya para maniwala. And that's all. So, tawag doon ano pa dito? So, ang isa pang problema ko doon sa sa sinasabi mo na wala ka palang ebidensya, then
Kung wala ka pa palang ebidensya sa ano mo, then you're not talking about truth, no? Kasi it's just a personal thing for you and you're just feeling it. No, you're just feeling it. So there's a possibility na hindi pala totoo yung mga pinaniniwalaan mo. So then that means po na wala pala kayong dapat impact, no? Wala pala kayong dapat na impact sa laws natin, which you have, sa rights natin, which you have, ethics, and the public life of people, which you all have. We all know na yung belief mong yan na wala palang ebidensya merong apekto sa mga pang-araw-araw na buhay ng mga tao. Meron kayong say about abortion kasi sinasabi ng Bible nyo. Meron kayong say about gay marriage and gay relationship kasi ayaw ng Bible mo, and may mga taong mga gay and nag-i-engage in gay relationship, no? Ayaw ninyo ng abortion kasi sinasabi ng Bible ninyo. Pero merong mga babae na nagpapa-abort. So, eto po yung problema. Ang problema is, belief mo lang pala yan at wala ka palang ebidensya. Bakit ganito po ang epekto ng belief na yan sa society sa society na I am a member of? Kasi nakakatakot po ang nagagawa ng belief na yan. Kasi there's a big chance na hindi pala yan totoo. And you have imposing your kind of life, your kind of ethics, your kind of your kind of way of life to every one of us na ang basis mo lang is very poor. Na personal lang to, feeling ko lang na nag-i-exist ang Diyos, wala akong ebidensya na totoo ito. So kaya nagiging problematic po. Kaya talaga nagiging problematic kasi we're not just talking about whether a God exists or not. We're talking about people's lives being affected with that kind of belief. I would rather live my life, follow certain ethics, follow certain morals that has big evidence, that has reasons to believe na gawin natin ito. That, for example, let's say for example pro ako ng same-sex marriage because I have evidence na ganito, they are human beings, they are adults, they can decide for themselves. Hindi na natin pinapakialaman kung ano ang ginagawa nila sa privacy of their room. I believe that they are paying taxes and they should exercise their rights. It just so happens na ang gusto nilang partner is on their same sex. So we have to give them that right. And all of the other evidences na mapoprovide ng mga taong mga human rights advocate. You on the other hand will reason na hey, sinasabi naman ng Bible dito na ayaw ng Diyos. So that's very fucking problematic. Why? Because in the first place, you claim na wala kang ebidensya sa belief na yan. So wala ka pa lang, and it is so unfair, no? Nag-research ang human rights advocates, nag-research ang LGBT community, how it affects their lives, how unfair it is, how it's discriminating, how it's not liberating. You on the other hand will just show your Bible, no? And of course you will probably conduct some sort of investigation. At the end of the day, magbibigay ka din ng counter evidence sa mga harms ng isang same-sex marriage, no? You would probably provide that as well, but nakalakip din kasi ng mga ganito na lang, wag mong isali ang religious reasons. Kasi how would it become valid if you don't have any kind of evidence for that kind of belief? No? So wag mo na sigurong isali. Siguro the fair thing to do if you are in disagreement with the same-sex marriage, then provide counter evidence that's real, that has evidence, and wag mo nang isali ang religious na reason. Hindi naman yan kasali. Hindi naman ako kasali sa religious reason na hindi naman ako naniniwala sa religion mo. And all the other people who don't believe in it because they want evidence before they want to believe. So that's my problem with it. If you don't have evidence, then you don't have a say. No? Wala ka dapat say. Wag mong wala sa nang ganoon na strong na imposition sa society paano mag-behave ang isang tao,
paano gumalaw ang isang tao, ano ang bawal, ano ang pwede. You shouldn't have a say, because why would we believe in you when you, in the first place, you don't have evidence, no, sa Diyos mo? How much more sa mga sinasabi ng Diyos mo na ganito ang gawin, na wag itong gawin, no? That's the more reason na we won't believe what that God says, kasi wala ngang evidence for that God, eh, 'di ba? That's just my reasoning, and I hope you understand na it's just fair to respond that way. Kasi it's also fair for you to respond that way. For example, I would impose to you na no, dapat talaga ipapasa ang same-sex marriage. But wala akong ebidensya. Sorry, ano ang totoo? Wala akong ebidensya sa belief na to. Pero meron akong belief. Does that sound fair to you? It doesn't. We all know that. And that's exactly why we need to provide evidence to make things fair, para mausisa ng mga taong against sa idea na yan, at para makumbinsi sila, no, or para makapag-provide sila ng counter evidence sa mga na-provide mo ng evidence, no. At the end of the day, gusto lang naman nating himay-himayin ang mga sinasabi kuno ng mga ebidensya sa mga bagay-bagay, para makakam up tayo ng isang belief or action sa bagay na yan, na ang pundasyon is ebidensya at datos. So yun po, I think yun lang ang mga nabanggit mo. And isa din dito is yung sinabi mo na wag mo na sanang ibanggit sino ba yung nagsabi na yan about doon sa dragon sa garahe. So gusto ko lang pong i-mention si Carl Sagan. Si Carl Sagan po ang naggumawa ng analogy na yan, sa dragon in the basement analogy. So si Carl Sagan po is a towering figure both literally and intellectually. In science and science communication in the 20th century, he was an American astronomer, astrophysicist, cosmologist, author, and one of the most effective public advocates for scientific skepticism and rational thinking. Siya lang naman po yun. So, wag po nating maliitin yung may mga ganong credentials na tao po, ha, hindi po sila mga bobo. So, mga tao lang tayo sa YouTube, no? Mga content creator lang tayo, and wag po tayong lumaki ang ulo na they are big figures in the science community, and isa siyang scientist, communicator, author, at advocate po siya ng critical thinking and skepticism and humanism. So, yung pong dragon in a garahe argument is just a simple analogy sa sinasabi nyo po na wala kayong ebidensya. That's it. Wala na pong ibang kinumpara doon, kundi sa context lang na allowed kang mag-believe na kahit na walang ebidensya. At nagiging totoo iyon sa perspektibo mo. Ang problema po dito is pwede pong mag-exist ang isang dragon sa garahe gamit ang same argument mo. Yun lang po ang meaning ng argument na yun. It doesn't talk about the theology of your Christianity. Of course, ang lalim po ng theology ng Christianity. May history siya, ang dami po. May mga world leaders nga na Christians Meron ngang Vatican So, hindi ko po minamaliit ang whole theocracy ng Christianity sa example ng dragon in the garage argument. It is just pointing out the fallacy ng special pleading, no? Na nang hihingi ka ng ebidensya sa lahat ng bagay, mas gusto mo na may ebidensya ang mga belief mo. Alam mo na sometimes may mga belief ka na walang ebidensya, pero mas gusto mo pa din na mayroong ebidensya ang etong desisyon na to. Eto, kailangan ko ng ebidensya dito. Etong negosyo na to, eto dito, gusto ko ng ebidensya na to. Pero pagdating po sa Diyos nyo, is wala po kayong hinihingi ng any kind of level of evidence para maniwala. Naniwala ka lang. And that's it for you. So yun po. So, ginamit lang ni Carl Sagan ang dragon in a garage argument kasi that's how it sounds like to us. No, it doesn't make any sense. Kasi sinasabi doon ng nag-claim na mayroong dragon, nandito na ang dragon sa garahe ko. But it's invisible. So sinabi ko nga, okay, kung invisible siya, siguro pwede ko sigurong
mag ng tubig, magsablig ng tubig doon sa garahe, baka may ma-come up na shape, no? Sasabihin nung nag-claim na merong dragon, sasabihin niya na hindi siya hindi natatamaan niya ng any kind of matter. So para siyang so lulusot lang, parang ghost. Okay. So marami akong iniisip, baka pwede kong baka pwede ko tong gawin, so naghahanap po ako ng way to test whether his claim was true, or is in a way na tumutulong ako sa kanya na baka pwede pa tayong magawa, kasi gusto ko talagang maniwala na merong dragon, kasi bumabasa ako ng mga Harry Potter books and merong mga dragon doon sa libro doon sa Harry Potter, and I want to believe na meron, no? So excited ako na i-test kung totoo ba talaga. And ang dami na namin, na-exhaust ko na po yung sarili ko how to test it. There could be other tests out there how to test whether the dragon in the garage actually exists. Pero sa kakayahan po ng utak ko, na-exhaust na ako. Wala na akong ma-think na paano ba ito i-test. So nag-give up ako and sinabi ko na wala naman sigurong dragon dyan, hindi ako naniniwala sa'yo. Hindi ako naniniwala. At the end of the day, baka meron nga. No, baka meron ng dragon. Kaso, wala kang na-provide na any kind of thing to me, kaya hindi ako naniniwala na sa'yo. There could be a dragon in your garage, really, but sad to say, hindi ko nakita. Wala tayong nagawang test para makita yung dragon na yon. So, 'di ba? Parang mas papasok ka sa konklusyon na wala talagang dragon doon at pinaglalaroan ka lang ng kaibigan mo. Masasabi ko yun. Bakit ko masasabi na wala naman, tinotroll mo lang siguro ako? Masasabi ko yun po kasi ang dragon in a garage argument is very enclosed na environment. No, it's very yung logic na kayang ibato sa akin ng believer ng dragon is limited lang. No, so pwede kong sabihin na hindi yan totoo. So in a way, hindi ako a dragon believer. A meaning tawag doon, wala. So hindi pa ako non-believer lang. I also believe na wala. No, kasi it's so ridiculous. Wala man akong ma-provide na evidence, but I have levels of arguments na it's as good na hindi yan existing. Kasi kung sasabihin ko pabugahin mo nga ng apoy and hindi bumuga ng apoy, then ano ba ang pwede natin gawin dyan? So it's as good as wala namang nag-i-exist dyan, kasi wala naman yang nagagawa sa atin dalawa. No, wala naman siyang ginawa para meron certain level na maniniwala ako. So masasabi ko po yun. Bakit po ako non-believer lang, at bakit ko hindi masasabi na totoo talaga na walang Diyos? Kasi malawak po na claim ang Diyos eh. Meron pong claim na He resides outside space, outside time. He exists before the existence of time. So it is so, kumbaga, nailagay po ang kwento ng Diyos sa realm na hindi pa abot ng science natin, hindi pa abot ng tools natin. So it's just logical for me to not conclude, kasi malawak po na discussion ang theology nyo. Malawak po na discussion ang God belief. Hindi siya isang simpleng dragon lang. So sa konteksto na 'yon, of course, hindi ko madaling sabihin na walang Diyos, but madali kong sabihin na walang dragon. No? Kasi maliit lang, naka-confine lang yung dragon na 'yon. And again, it's not something na minamaliit ko po kaya nagawa yung example na yun kasi minamaliit ko ang whole theology. No, it's just to point out the fallacy of yung special pleading fallacy. Yun lang po, wala nang iba. So dapat maintindihan mo. Kasi yun nga, lahat ng mga bagay nagiging totoo kapag ganoon po ang reasoning natin na belief lang ito, wala tong evidence. So si Kibuloy pala, belief lang yun, wala siyang evidence. So, kaya naging appointed son of God siya. Si Senior Aguila pala is belief lang yun at wala siyang evidence. Diba? It's so irrational if you say it that way. Pero pagdating sa Diyos mo, it sounds rational, and that's something you need to think of. You need to ipagnilay-nilay nyo po, kasi yung same na argument mo gagamitin natin sa ibang bagay, hindi po siya ganoon ka maganda pakinggan, kasi nagiging totoo
na appointed son of God, si Kibuloy, nagiging totoo ang dragon kung i-allow natin na it's just a belief. No, nag-i-exist na aalaw ang isang irrational na reasoning sa mundo, no, kung ganoon po. So as much as possible, I want things to have evidence. I want things to, kahit nagaano pa yan kalalim, no, kahit na belief in God pa yan, at least there should be some kind of evidence for the claim before akong maniwala sa mga pinag-utos kuno ng Diyos. Kasi paano ko yun paniniwalaan ng utos yung mismong Diyos na nagsabi at nag-utos kuno walang ebidensya? What if tao lang yung nagsabi noon, sinaunang tao na nagpre-pretend na Diyos, na sinabi kuno ito ng Diyos pero sinabi lang pala niya? No, which is, meron tayong ebidensya na ginagawa ng mga tao ngayon yan. No, inuutusan daw sila ng Diyos. Ganito daw yung utos ng Diyos. Nawi-witness natin yan. Hindi ba malaking posibilidad na ganoon din yung mga nangyayari dati? Especially na wala pang education yung mga tao. Diba? It's a big possibility. And you need to ipagnilay-nilay po natin ito. I-think po natin ito. Kasi importante po kasi ang believing in a God eh. Importante siyang malaking core siya na belief ng isang tao eh. Kasi kung naniniwala ka, then you follow certain rules na sinabi at inutos ko ng Bible mo, and naaapektuhan po ang buong mundo sa mga actions na yan. Nagiging law ang ibang utos, nagiging palisiya, no? Hindi nagiging law. For example, ang same-sex marriage and abortion and hindi po nagiging law because a lot of us in the Philippines are very Christians, holds Christian values. So, di ba, nakakaapekto ang belief na sinasabi mo na wala naman palang ebidensya. Nakakaapekto po sa human lives. Kaya po we care about evidence. Kasi it's only fair to care about it.